Una sa ating mga balita, binigyan din ngayon ng Malacanang na malaking dagok sa hanay ng mga rebelde ang pagkakaaresto sa dalawang mataas na opisyal ng New People's Army na sina Benito at Wilma Tiamzon. Ayon kay Pangulong Aquino, nakahanda ang buong puwersa ng gobyerno sa anumang banta ng CPP-NPA na maghasik ng bagong karahasan. Ang buong ulat ihahatid sa atin ni Rocky Ignacio mula sa Malacanang, live. Maraming salamat, Cathy. Itinuring nga ni Pangulong Aquino na malaking dagok sa CPP-NPA ang pagkaaresto ni Benito Tiamzon at Wilma Austria. Hindi si Pangulong Aquino sa umano'y banta ng paghahasik ng karahasan ng New People's Army. Hindi natinag si Pangulo Aquino sa umano'y banta ng CPP-NPA na maghahasik ng panibagong karahasan matapos maaresto ang mga lider nito na sina Benito Tiamzon at asawa nito na si Wilma Austria. Ayon sa Pangulo, kahit kailan hindi naman huminto umano ang NPA na maglunsad ng karahasan. The attacks have not ceased. So, what are they saying? For them, it's business as usual, I guess. Sabado nang maaresto ng otoridad ang dalawa sa Cebu. Sir, did the arrest of the Tiamzon couple come as a surprise to you, or was this the one that you were mentioning last week? It was a surprise because I did mention it. Bagamat hindi nagulat, kumpiyansa naman ng Pangulo na magsisilbing malaking dagok ang pagkakaaresto ng dalawa sa CPP-NPA. Nagpakita rin niya ito ng kakayahan ng security forces ng bansa. Now, I believe it does deliver a serious blow. And it shows you also the competency of our security forces. Yung Mrs. Tiamzon, I understand, escaped jail in 89, was set free in 94. And when they were arrested, the report that I read in the papers says talks of hand grenades and pistols being something which normally does not occupy the belongings of a peace negotiator. Wala rin nakikitang epekto ang Pangulo sa isinusulong na peace talk sa pagitan ng gobyerno at komunistang grupo dahil dati na umano silang umatras sa nasabing negosasyon. Well, they've walked out to the CPP-NPA and they've walked out to the peace talks, if you remember correctly. Does it have an impact? I don't think so. It really depends on their willingness to go back to the bargaining table. Bagamat nananatiling bukas sa usapang pangkapayapaan, naanang kinuhestyon ng pamahalaan ang umano'y sinseridad ng CPP-NPA sa pagbabalik sa negotiating table. Pero git ng Pangulo, nakasentro naman ang gobyerno sa mga hakbang upang bigyang solusyon ang problema ng insureksyon sa bansa. You have to deal with the root causes of the problem. And of course, that's why we're focused on empowering our people, especially in trying to move them out of poverty in the various interventions that we've been doing, from education to health, to livelihood, to housing, to disaster preparedness, and so on and so forth. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky.